Magandang araw po mga kakulay. Nais ko po sanang ipakilala sa inyo ang isa pang kapatid ko sa Philippine horror community. Siya po ay si Midnight Man Narrates. Iniimbitahan ko po kayong bisitahin ang channel niya. Ito po ay naglalaman din ng mga kakilakilabot at kahindik-hindik na mga kwentong alam kong inyo ding kalulugdan. Nasa description box po ang link sa channel niya. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe ha. Maraming salamat mga kakulay! Ako po si Deepred. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan. Dito sa Deepred Mystery Files. Isa si Mia sa maikukonsiderang frontliner. Nagtatrabaho siya sa isa sa pinakamalaking construction firm ng ating bansa na nagpapadala din ng mga tao sa ibang lugar kung saan sila mayroong nakukuhang project. Na-assign si Mia sa kanilang branch na nakatalaga sa Batangas. Isa siya sa pinalad na maging first aider, kung kaya madalas na wala siyang ginagawa kundi mag-ground sa area na nakatalaga sa kanya upang makasiguro na walang aksidenteng mangyayari sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag sa radyo na may isa daw silang taong bigla na lang tumumba sa site. Dali-dali naman siyang tumakbo upang tingnan kung anong status ng pasyente niya. Pagdating niya sa lugar kung saan ito nandoon, ay nakita niyang pinagkakaguluhan ito ng mga kasama. Dali-dali siyang lumapit dito at nag-check ng vitals nito. Nakita niyang humihinga pa naman ito, ngunit mahina na ang tibok ng puso. Kita din niyang namumutla na ang mga labi nito at nangingitim na rin ang mga kuko. Kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip pa na tumawag sa radyo at humingi ng backup na ambulansya ng kanilang kumpanya. Habang binibigyan niya ito ng paunang lunas dahil sa mga sugat na natamo din ito nang ito ay matumba at sumadsat sa semento kung saan ito nakatayo. Pagdating ng ambulansya ay dali-dali na nila itong isinakay. Habang nasa daan ay sinusubukan ni Mia kausapin ang pasyente upang hindi ito makatulog. Ngunit bigla itong tumahimik, kung kaya muli niya itong inassess kung kamusta na ba ang kalagayan nito. Ngunit hindi maganda ang kanyang resultang nakuha dahil no more pulse, no breathing na ang pasyente niya. Kung kaya sinabi niya sa kanyang driver ang sitwasyon na agad naman itong pinabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan. Siya naman ay nag-umpisa ng mag-CPR. Pagdaan sa isang humps ay biglang nagpreno ang driver ng kanilang ambulansya na dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo nito
ay nagdulot upang mapasubsob si Mia sa labi ng kanyang pasyente. Buti na lang at nakamask siya, kung hindi ay magmumukhang nakikipaghalikan siya dito. Pagdating sa ospital ay inasikaso naman ito agad ng mga tauhan ng ospital. At nang makapag-endorso na nga siya sa mga nurse na naka-in-charge ay umalis na sila. Habang tumatakbo ang sasakyan ay saka pa lang niya naalala na napadikit nga pala sa labi ng pasyente ang suot niyang mask, kung kaya't hinubad niya ito at kumuha ng pamalit na bagong mask. Yung hinubad naman niyang mask at gloves ay nanatiling hawak niya lang hanggang sa makabalik sila sa opisina at tapon niya sa basurahan doon. Pagkatapos ay naabutan niyang masaya at masarap na nagkakainan ng kanyang mga kasama. Nang makakita na may nagdala ng lechon, ay sumali na siya sa mga iyon na hindi na niya naalalang maghugas man lang ng kamay. Araw-araw ay kailangang magsuot ni Mia ng mask sa kanyang pag-iikot sa mga area kung saan siya naka-assign at sa pag-duty kung sasakay siya ng ambulansya upang maghatid ng mga nagiging pasyente niya sa ospital. Isang araw ay napatitig si Mia ng matagal sa salamin. Napuna niyang namumula ang parte ng mukha niyang natatakpan ng mask. Inisip niya kung may nakain ba siyang mali at nagka-allergy siya, or baka nagpalit ng brand ng mask ang kanilang opisina at na-allergy siya sa materyales na ginamit dito. Kaya paglabas niya ng opisina noong gabing iyon ay bumili siya ng antihistamine upang kung allergy man ito ay huwag nang lumala pa. Nakalipas pa ang ilang araw, parang lalong lumalala ang mukha ni Mia. Ang dating mapula lang, ngayon ay nagkaroon na ng maliliit na butlig na may nana at parang blackhead sa dulo nito. At nag-uumpisa na siyang makaramdam ng insecurities, kung kaya't hindi na niya inaalis ang mask sa mukha kapag siya ay nasa trabaho. Dahil sa ganong kalagayan ay nag-umpisa ng mag-alala si Mia dahil mukhang hindi tumatalab ang anti-allergy na gamot na kanyang iniinom, at doon lang naman iyon sa parting natatakpan ng kanyang face mask. Kaya kinabukasan ay pinagpasya niyang dumaan sa isang derma upang maipakita at maipasuri niya ang sa palagay niya ay allergy. Nagulat naman ang dermatologist na tumingin sa kanya dahil first time niyang makakita ng ganitong uri ng skin disease. Sinabi niya kay Mia na hindi ito allergy, kung kaya bibigyan niya ang dalaga ng antibiotic at ointment na ipupunas niya dito. Binilinan niya itong bumalik pag naubos na niya ang gamot at ointment. Ginawa naman lahat ni Mia ang instruction ng doktora sa kanya. Ngunit sa ikalimang araw ng kanilang paggagamutan ay parang mas lalo itong lumala. Kung dating maliliit na butlig lang ito na may nana at blackhead sa dulo, ngayon ay malalaki na itong parang mga tigihawat na may nana at blackheads na nagmumura. Hindi na alam ni Mia ang gagawin. Ngayon ay nagsisimula na din itong mangati at bawat kamot niya dito ay naglalabas ito ng kakaibang nana at dugo at mabahong amoy. Parang nabubulok na laman naman ang amoy na lumalabas dito. Dahil sa sobrang kahihiyan ay nagpasya si Mia na mag-indefinite leave muna sa opisina nila hanggang siya ay gumaling. Umuwi siya sa kanila at doon nagmukmok. Halos di siya lumalabas ng kwarto niya. Doon na din siya kumakain. Dinadalahan na lang siya ng kanyang ina. Pakiramdam ni Mia ay unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Nanghihina na din siya. Kinakain na ata nito lahat ng kanyang lakas. Alam niyang hindi maganda ang kanyang lagay. Lahat na halos ng antibiotic na pwedeng mabili sa butika ay nasubukan na niya. Marami na ding doktor ang tumingin sa kanya at lahat ng pwedeng ipalaboratory test sa kanya ay nagawa na din. Ngunit walang makitang maaring pag-uugatan
ng kung ano mang sakit ang meron siya ngayon. Ang malala pa dito, parang habang umiinom siya ng gamot ay lumulusog ang kanyang mga dating butlig na naging malatigihawat. Ngayon ay bukol-bukol na sa kanyang muka. Nadala na din siya sa madaming albularyo. Ngunit wala ding makitang kakaiba ang mga ito sa kanyang kondisyon. Isang gabi ay nagising si Mia na kating-kati ang kanyang muka. Sa pakiramdam niya ay tumitibok-tibok ang mga bukol niya at parang nakakarinig siya ng mga bubuyog na bumubulong sa kanyang tenga. Pakiramdam din niya ay makatina pati ang kanyang utak. Kinapaan niya ang mga bukol sa kanyang muka. Nang maramdaman niyang parang gumagalaw ang mga ito, ay napatakbo siya palapit sa salamin at doon ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang butas-butas ang bawat dulo ng kanyang mga bukol at sa butas nito ay makikita mong may gumagalaw-galaw na kulay puti. Dala ng matinding kuryosidad ay pinisa niya itong parang pigsa at naglabasa naman dito ang mga malapot na dugo at masangsang na amoy. Sa sobrang takot ay napatakbo siya sa banyo. At doon ay inumpisahan niyang maghilamos ng muka. Habang kinukuskus niya ito ng sabon, ay nagsirita ng mga katas na parang nana na nabuo sa kanyang muka. At doon ay naisip niya na piksa lang pala ang mga ito. Kaya pinagpatuloy niya lang ang pagpiga sa mga ito upang mapalabas ang tinatawag na mata ng pigsa. Nang may biglang tumalsik na malaking matabang parang uod. Ngunit nang titigan niya ay mata pala ito. Gumagalaw pa ang pupil nito na nasa gitna ng katawan ng kulay puting parang uod. Para bang tinitingnan nito ang bawat pagkilos at ginagawa ni Mia at nakikiramdam kung ano ang gagawin nito. Hindi na niya napigil pang umiyak muli dahil sa sobrang takot at habag sa sarili na kanyang nadarama. Bago siya unti-unting mapaluhod sa sahig, ay inisip niya kung saan niya kaya ito nakuha. At ang tanging pumasok sa isip niya ay ang pasyente niyang sinipr niya na napasubsub siya sa mga labi nito. Ano ba talaga ang kinamatay nun? Nasa ganun siyang pag-iisip nang dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaibigan niyang nurse na kanyang pinag-endorsan ng kanyang pasyente. At doon ay napag-alaman niyang nakalib din ito. Pati lahat ng mga kasamahan nitong nag-asikaso sa bangkay ng lalaking hinatid nila doon. Halos hindi niya marinig ang kanyang kausap dahil sa pabilis ng pabilis ang pagtibok ng kanyang dibdib. Ngayon ay purong takot na ang kanyang nadarama. Sa isiping lahat ng nag-asiste sa pasyenteng iyon ay nakalib daw at may mga sakit na katulad niya. Kung kaya bago siya panawan pa ng ulirat ay muli siyang nakiusap sa nurse na kausap niya na kung pwede bang i-connect na lang siya sa records department. May kaibigan siya doon na dati niyang classmate. Sinuwerte naman siya at naka-duty ang kaibigan niya. Pinakausapan niya ito kung pwede bang silipin nito ang record noong pasyenteng inahatid niya doon. Mga 3 linggo na ang nakakaraan. Ibinigay niya ang pangalan ng pasyente. Makalipas ang ilang sandali ay inangat na ulit ng kaibigan niya ang telepono at sinabi sa kanyang positive daw ito sa Big C virus. Asymptomatic daw ito at hindi kinakitaan ng kahit anong sintomas. Kaya kung naging in contact siya dito, ay mainam na mag-quarantine muna siya. Hindi na siya sumagot dito at nagpaalam na. Tuluyan na siyang napahiga sa kanyang kama dahil palakas din ng palakas ang mga ugong na naririnig niya sa loob ng kanyang tenga at nararamdaman niyang may gumagalaw-galaw sa kanyang ulo. Sa nanginginig na mga kamay ay kinapa at pinakiramdaman niya ang kanyang anit. At doon ay nakumpirma nga niya, may nagalaw nga sa loob ng ulo niya. Hindi na niya ito kinaya kung kaya tumayo siya at tumakbo papalapit sa sementong pader ng kanyang kwarto. At doon ay inihampas niya ng inihampas ang kanyang ulo
hanggang sa makikita mong lumalagaslas na dito ang malapot na dugo. Kasama sa patuloy na paghampas niya pa rin ng ulo niya sa pader ay ang pagtatalsika ng mga malauod na bilog-bilog na mga mata sa mga dingding at sahig ng kanyang kwarto. Si Mia naman ay tuluyan ng nawala sa kanyang katinuan. Hindi na rin niya nararamdaman ang sakit ng bawat pagbayo niya ng kanyang ulo sa simentong pader. Halos maubos na ang kanyang dugo at unti-unti na siyang nanghihina. Hindi na humihinga si Mia pagbaksak niya sa sahig. Kinaumagahan ay nagising ang kanyang ina sa naririnig nitong mga kalabugan sa kwarto ni Mia. Pagbukas niya ng pinto ay nanghilakbot siya nang makita niyang paulit-ulit na inuumpog ng anak ang ulo nito sa pinto ng aparador na nasa kwarto nito. Kaya tuloy-tuloy itong pumasok. Otomatiko namang napatakip siya ng ilong dahil sa lansang kanyang naamoy sa loob ng silid ng anak. Paglapit niya sa anak niya ay nahindig siya sa itsura nito. Patuloy pa din ang pag-agos ng malansa at malapot na dugo nito na nanggagaling sa ulo. Akmang aakapin niya ito nang bigla siyang matigilan. Dahil pagharap sa kanya ni Mia ay dinaluhong na siya nito at diretsyong sinakmal ang kanyang liig ni hindi na niya nakuha pang sumigaw. Dilat ang matang bumaksak siya sa sahig at doon ay unti-unting gumapang ang mga malauod na matang nagkalat sa silid. Pagpasok nila sa butas ng bibig, ilong at tenga ng babae ay nagkikisay ito na akala mo ay inaatake ng epilepsy. Noong tumigil ito ay dahan-dahang nagmulat ng mata at tumayo. Lumakad papalabas ng kwarto ni Mia. Si Mia naman ay nakalabas na ng kanyang kwarto at nakababa na din. Sa paglalakad nito ay napadako na sa loob ng kusina kung saan ay papalapit na kay Aling Mila, ang kanilang kasambahay na noon ay abala ng nag-aasikaso ng lulutuin para sa kanilang tanghalian. Naamoy naman agad ni Aling Mila ang masangsang na amoy na nagmumula sa dugong dumadaloy sa ulo ni Mia. At laking gulat nito sa nakita, akmang susunggaban siya ng dalaga kung kaya nakuha niya pang magpumiglas. Hindi nga lang nakailag ang kanyang mga kamay noong kagatin ito ni Mila. Dahil sa matinding sakit at matinding kirot, ay isang malakas na tulak ang ginawa niya sa dalaga. Pagkatapos ay nagtatakbo na itong palabas ng bahay, humihingi ng saklolo sa kanilang mga kapitbahay. Si Mia naman sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy nang nakalabas ng kanilang bahay. Makaraan ng ilang minuto ay kasunod na nitong lumalabas na din ng pintuan ng kanilang bahay ang kanyang ina. Makalipas ang ilang araw ay maririnig sa lahat ng balita sa TV at radyo ang tungkol sa isang bagong virus na kumakalat. Pinapayuhan ang lahat ng mamamayan na huwag muna lalabas ng bahay. Lahat ng naaapektuhan ng virus na ito ay tutubuan muna ng maliliit na butlig-butlig hanggang sa maging pigsa ito. Pagkatapos, pag pumutok ito ay mamamatay ang carrier at makalipas lang ang ilang minuto ay mabubuhay itong muli at maghahanap na mabibiktimang makakain at mapagsasalina ng virus. Mga kakulay, nais ko lang pong pasalamatan ang Philippine Horror Community sa pagtanggap sa amin bilang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Maraming salamat po!